Hi everyone! Nagbabalik ako. Ang tagal kong hindi nang gumawa ng video. 10 months kanina. Tinignan ko siya kung kailan ako huling nag-upload ng video. Halloween pa yun. So, November, October, or November, yun ang huli kong upload. Ngayon, ang gagawin natin, yung updated kilay routine ko. Kung gusto nyo makita yung dati, ilalagay ko na lang sa link sa description box. Namiss ko kayo. Sana namiss nyo yung higaan, tsaka yung cabinet. Matagal talaga akong hindi gumawa ng video. Ewan ko kung bakit, pero, ayan, mag-i-start na tayo. Okay na, game, wala nang masyadong intro. Sige, start na talaga. Start na! Yun, naka-prep na yung skin ko. Meron ng moisturizer yan, tsaka lip balm. Sa lip balm kasi para madali lang i-glide yung lipstick. Okay, mag-start na tayo sa foundation. L'Oreal Infallible 24-hour Pro Matte. Maglagay lang tayo dun sa center ng aking muka kasi simple lang naman, sa bahay lang naman, tsaka ang focus lang naman natin ngayon is yung aking kilay. Ginagawa ko lang dito, maglalagay lang ako dyan lahat ng center. Tapos, ikakalat ko lang siyang ganyan. Para mas madali siyang i-blend pag ginamitan na natin ng sponge. Nalagyan yung bibig ko. Matagal din akong hindi nakapag-video. Hindi tinatamad, K-drama. K-drama is life, lalo na sa panahon ngayon. So, okay na siya, naikalat na natin. Gamitan na natin siya ng sponge. Basa ito, damp. Tapos, pat-pat lang natin ganyan. Pag everyday look lang o kaya kung nasa bahay lang naman, tapos total hindi rin naman makalabas kasi lockdown, hindi pwedeng pagala-gala, kahit manipis na lang. Kumbaga pagkakataon na rin to para lagi lang nasa bahay, kahit papano makapag-ayos-ayos ng sarili, lalo na yung mga mamis natin na sobrang busy. Since online class naman, baka magkaroon sila ng time na mag-ayos-ayos. Pwede na to, simple look na to. Kaya lang, syempre, guide muna natin yung mga bata sa mga online classes nila. Kasi iba pa rin kasi yung face-to-face interaction ng teacher-student kesa dun sa online. May nakapagsabi sa akin, kaibigan ko, nung first day ng class, nung August 24, para daw palengke ang iingay ng mga bata. Pero siguro makaka-adapt din sila sa ganung sitwasyon na parang klase din, nakikinig sa teacher, tsaka nagpa-participate, recitation. Okay na tayo sa foundation. Isunod naman natin yung concealer. L'Oreal Infallible Full Wear Concealer. Kuha lang tayo ng konti. Kasi masyadong masyadong concentrated. Kahit konti lang ilagay mo dito, marami na siyang malalagyan. Yan, parang tuldo ko lang siya. Gaganto ko lang siya. Para magkaroon din yung kabila. Tapos, under eyes. Pag concealer, hindi ko na siya ginagamitan ng ng basang sponge. Kasi parang mas madali para sa akin. Tsaka hindi nagkikake yung concealer pagka sa kamay lang ginagamit ko.
Then, ikakalat ko na siyang ganyan. Minsan, maglalagay din ako sa gilid ng ilong. Isasakop ko siya dito. Para hindi naman mukhang yung ilalim lang ng mata yung maputi. Tapos, yung kabila. Concealer, matutulungan niyang itago yung mga eye bags dyan, pag puyat kayo, or pag haggard ang itsura. Kakalat ko lang siyang ganyan sa noo. Then, pagkatapos nito, kuha tayo ng loose powder, MAC, na sinalin ko na dito. Yan, kuha lang tayo ng sponge. Tuyo ito, tuyo. Then, kuha tayo. Konti-konti lang. Manipis lang. Manipis na manipis lang. Sa bahay lang naman eh. Tapos, ilagay tayo dito sa center. Tapos, ikalat nyo na lang siyang ganyan. Didikit naman yan mamaya eh. Sisip-sipin naman siya ng foundation. Basta lagi lang kayo mag-i-start sa center. Kahit hindi nyo nalagyan yung mga sumusunod. Yan sa noo. Yan, center yan. Ibaba. And then, sa ilong. Ayan. Yan ang mga pinaka-oiling bahagi ng mukha ako. Yung gitna na yan. Kaya lagi ko yung siniset. Pero pag tinatamad ako kahit hindi na, foundation na lang. Sa bahay lang naman eh. Then, hayaan lang natin siyang ganyan. Tapos, unahin na natin yung eyes. Ihuli na natin yung kilay. Gagamitin natin is itong Maybelline Jet Setter Palette. Yan. Medyo gamit na siya araw-araw. Kompleto na yan. Merong concealer, merong lip balm, merong mga eyeshadow, and then yung contour, blush on, tsaka yung highlight nila. So, unahin natin yung base para sa eyeshadow. Gamit tayo ng eyeshadow brush, syempre. Gamitin natin tong pinaka-light na kulay. Ito. Yan. Yan. Tapos, i-ano lang natin yan sa mata. Konti-konti lang muna ilagay nyo ng eyeshadow. Tansyahin nyo lang. Kasi mas mahirap mag-adjust pagka biglang kapal ng nilagay nyo eyeshadow. Pwede naman yung dip-dip lang, konti-konti, dagdag, ganun. Kung makikita nyo, wala naman siyang masyadong kulay. Base lang siya, kumbaga, para yung mga susunod na colors, madali mo siyang i-blend, madali mo siyang ikalat. Kasi pagka nilagay mo yan ng full color na eyeshadow agad, mahirap i-blend. Kasi, parang dumidikit lang siya sa foundation. Kumbaga, ito pinaka-powder lang na eyeshadow. Tapos, sunod kuha tayo ng eyeshadow brush ulit. Unclut's Eye Essentials 2 EO3 Tapered Brush. Tapos, gamitin na natin tong sumunod. Tong kulay brown na to. Yan. Para yan sa sulok. Dito. Pwede din naman yung buo. Depende naman sa inyo kung anong gusto nyo look eh. Pero ako kasi nasanay na lang sa ganito. Yung may pasulok-sulok. Tapos mahilig din kasi ako maglagay ng shimmer eyeshadow sa gitna. Yan. Tapos yung kabila. Dagdagan natin. Nang i-blend. Tapos itatawid natin siya papunta doon sa kabilang side ng eyes. Medyo blended na siya. Okay na. Tapos, kuha lang tayo ng pencil brush para rin sa eyeshadow. Tapos, kunin natin tong shimmer na nandito. Medyo glitter ito. Sa gitna lang natin siya ng eyelid ilalagay. Kukunin ko ng brush, dip. Tapos, kunin natin tong face mist ng Bench. Basahin nyo yung shimmer na
eyeshadow na ilalagay nyo, para mas maganda, mas magbabrighten up yung shimmer niya, makikita yung glitter niya. Gagawin lang natin, isprayan ko lang to ng isa lang, tipid-tipid. And then, lalagay na natin siya sa gitna ng eyelids. Oh, di ba mas makulay yan kasi mas makikita mo siya pag inisprayan mo siya ng... Sinubukan ko yung tubig dyan, pwede naman yung tubig. Siguro maglagay na kayo ng tubig sa spray bottle, yun na lang din ang gamitin nyo. Kaya lang huwag nyo masyadong pakakabasa. Baka kasi sumobra naman, hindi na kumapit halos yung eyeshadow glitter nyo, eyeshadow shimmer. Compared sa isa, medyo shiny na siya, oh. Medyo shimmered na siya. And then, kukunin ko ulit yung blending brush, tapos i-blend ko lang siya ulit na ganyan, para mawala yung harsh edges na nandun sa shimmer. Humalo siya dun sa matte eyeshadow na nilagay natin. Okay na, and then, kuha na lang tayo ng eyeliner brush. And ganyan siya kanipis. Para ma-define yung lashes natin. Pag kasi ganito lang, sa bahay lang, hindi naman ako naglalagay ng mascara. Pag naglalagay ka ng eyeliner kasi parang nadadaya mo na rin na medyo makapal yung pilik mata mo. Since visual lang naman, kung hindi rin naman kayo face to face ng malapit, mukha na rin naman siyang mascara. So, ang kukunin natin ngayon yung black na eyeshadow dito. Ayan. Gagawin natin siyang pinaka-eyeliner. Tignan natin siya. Tap nyo lang yung excess. Yan. Maglagay na tayo. Nag-uumpisa ako sa center. Ewan ko lang kung kita sa camera, pero meron naman. Eyeshadow lang kasi to eh. Hindi talaga siya ganun kakapal pagka in-apply mo sa mata. Medyo meron na siya. Mas na-define na niya yung eyeliner dito kaysa dito sa kabila. Compare natin siya, di ba? Tsaka parang mas nag-wide, nag-brighten, bumuka yung mata. Parang gising na gising. Pero ako, kahit walang ganito, malaki talaga yung mata ko para talagang gising na gising. Pagkatapos ng eyes, okay na yan. Ganyan lang yung mata ko. Blend ko pa nga ng konti. Parang napadami ako ng lagay. Hindi ko siya natansya. Tapos, kuha tayo ng stippling brush. Tanggalin natin yung sobra sa powder na nilagay natin sa mukha kanina. Para nyo lang siyang wawalisan. Yan. Then, susunod, maglagay na tayo ng nose contour. Ito ang gagamitin natin. Itong kulay na to. Lalagay lang natin siya dito sa nose bridge. Pwede na lang din itong gamitan ng kamay. Gilid-gilid lang naman eh. Hindi naman din siya yung pak na kailangan din gamitan ng brush. Lalo na kung tinatamad kayo maglabas ng brush, syempre lalaban nyo yun pagkagamit. Ito, pwede na. Punasan mo lang. Okay na. Nasa mo lang ng tissue or ng malinis na basahan. Guys, dapat pag mag-makeup kayo, siguraduhin nyo rin na malinis bago kayo mag-apply ng makeup. Yan, medyo na-define na yung nose. Medyo tumatangos na. Medyo nagkaka-shape na. Yan. Kunin naman natin tong shimmer. Tong highlight pala, ibig ko sabihin.
highlight. Lalagay lang natin siya dito sa bridge ng nose. And konti lang. Tip lang ng konti. Then, lagay na natin ito. Yan, kung titignan nyo, medyo hindi naman siya halata. Pero pag sa ano, makintab na siya eh. Sa salamin mo siya titignan, makintab na. Tapos, isunod natin yung blush on. Ganito ko mag-blush on. Una, hindi ko siya dinedirect sa brush. Didip ko lang siya ng daliri ko, tsaka ako siya gaganyanin. Kakalat ko lang muna siyang ganyan. Tapos, pag okay na siya, gagamitan ko lang siya na blush on brush, angle. Kakalat ko na lang siyang ganun. Para mas natural look. Pag naman kasi ganyan, para lang siyang ginuhit o ando lang siya. Ayan, final na. Sa kilay na tayo. Finally, sa nainip. Sorry. Inuli ko talaga yung kilay para mas sunod-sunod siya kilay. Ano na. Tapos na. So, ngayon, ang ginagamit kong pakilay na is itong L'Oreal Unbelievable. Promise, tumatagal talaga to. Kung hindi mo siya gagamitan ng makeup remover, hindi siya maaalis. Pero kung maghihilamos ka lang, maliligo ka lang, hindi talaga siya maaalis. Nandun lang siya. So, bali ang gagawin ko lang dito is ito, merong sobra doon sa dulo. Didip ko lang siya dyan. Yan. Then, kuha tayo ng brow brush. Tapos, kuha lang tayo dito. Yan. Buildable din naman tong eyebrow na to eh. Parang liquid kasi siya. Kaya pag gusto mong dagdagan, dagdagan mo na lang din. Tapos, yung recent, meron na kasi akong video dati na nagkikilay ako. Ilalagay ko na lang yung link para mapanood nyo just in case kung ano yung pinagkaiba nung pagkikilay ko ngayon tsaka yung pagkikilay ko dati. Dagdagan na lang ulit natin siya. Buildable siya. Kahit magdagdag kayo ng magdagdag, okay lang siya. Pero kung naman yung sobrang kapal na parang galit na galit kayo sa mga pangkulay sa kilay. Kasi mas maganda pa rin yung natural na kilay. Ayan o, medyo okay na siya. Kumpara sa kabila, nagkakulay na rin siya. Tsaka yung stroke niya, makikita mo pa rin yung talagang hibla ng kilay niya. Hindi siya yung super brown na brown. Aray ko, nauntog yung siko ko. Ang shade nga pala nito ay dark brown. Pero depende yun kung anong gusto nyo. Yung iba gusto black, yung iba gusto gray. Depende yun. Pag kasi brown, parang para sa akin more on, mas natural look siya. Yan. Ayan, tapos lagyan na natin siya ng brow mascara. Ang gamit ko naman yung Maybelline Fashion Brow Color Drama Mascara. Para sa kilay to. Para yung hibla ng buhok mas ma-define, parang mas kumapal. Kumbaga sa pilik mata, ganun din siya. Mapapakapal din niya yung strand ng kilay. Medyo nipis-nipis lang ng konti. Yan, ganyan lang siya.
Ayun, tapos na yung ating video. Tapos na rin mag-makeup, yung aking updated kilay, and then yung everyday look, or sobrang simple, nasa bahay lang kayo, kundi man wala namang importanteng lakad, okay na yung ganito, sa bahay lang. Ninenervyos ako kasi ang tagal ko nang hindi gumagawa ng video. So, sana guys, nagustuhan nyo. Until next time, bye!